no? I-promote ko muna yung ating yung ating merch po, mga kababayan, na Progov. Ayan, Progov. Bakit Progov yung merch ni Mark Ramos? Ayoko naman po kasi, mga bossing, nung nakalagay yung pangalan ko dito, tapos isusuot nyo, edi pangit to, mga kababayan. Hindi, no, Mark Ramos Vlog. Ayaw natin. Gusto natin, yung talagang meron tayong pagkakapare-pareho, mga kababayan. Kaya ayan, di ba? Pro-gov, mga bossing, lahat naman tayo. Pro-government po, mga boss Chipamo, sir. At syempre, hindi natin makakalimutan yung Team MR. Ano po, hindi lang Mark Ramos na ako lang ang nakikita diyan. Diyan po ay Team MR Production, no, mga kababayan. Kaya po, doon sa mga gusto pong bumili, 600 pesos lang po, mga kababayan. Tapos ilalagay ni Jordan G yung link dyan sa ilalim para irekta kayo at makausap nyo yung kakausapin para maka-order ng Progov by Team MR na t-shirt po, mga kababayan. Ulitin ko, 600 pesos lang po, mga kababayan, mga boss Chipamo. Ngayon, no, mga bossing, siya may naipakita si Atty. Larry Gadon, no? Ang tanong, ang vice-presidente po kaya, maiproduce niya, maipaliwanag nila kung sino po talaga itong si Mary Grace Piatos. Ayan, di ba? Kasi po, syempre, kapag ka nag-umpisa na, mga kababayan, yung impeachment versus BP Sara, hahanapin po yung mga ganyang impormasyon na yan. Di ba? Ano po yan, mga bossing, talagang yan yung isa sa aalamin. Sino si Mary Grace Piatos? Di ba? Tapos ang sasabihin ng mga DDS, bakit nyo itatanong yan sa impeachment ni Sara Duterte? Confidential funds nga eh. Confidential nga ang ibig sabihin, dapat hindi ipapakita. Mga boss, naintindihan nyo ba yung sitwasyon at kung sino yung mga nakakaalam dapat kung sino si Mary Grace Piatos? COA, bahagi parte ng gobyerno, no? Sila yung mag-check, eto ba talaga bang wasto ang paggamit ng pondong ito? Hindi ba kung saan-saan lang ginamit? Hindi ba iniimbento lang itong mga pangalan na ito at sasabihin pinambili ng impormasyon yung pera pero hindi naman totoo? Kaya namin sinasabi sa inyo na hindi uubra lang yung Mary Grace Piatos lang o alias lang kasi nga may mga ibang mga politiko nakakatanggap ng mga confidential funds, mga bossing, na kapag sinabi nila, eto, may sobra tayong confidential funds, sir, ano gagawin natin dito? Alyasan mo na lang. Si Sara nga, Mary Grace Piatos lang yung binigay eh. Okay na yun, basta bigay mo. No? Ipagtatanggol naman tayo ng mga DDS. Kasi sasabihin nila, confidential nga eh. Bakit hahanapin mo kung sino yung tao na yan? Di ba? Pwedeng dayain, pwedeng imbentohin na lang po, mga kababayan. Kaya, dapat kapag kapasa sa COA, may hiwalay na envelope na magpapaliwanag kung sino po si Mary Grace Piatos. Madami pa po yan, hindi lang nag-iisang Mary Grace Piatos. Meron pa ho, mga kababayan, yung mga Kokoy Villamin na nagtrabaho sa DepEd, nagtrabaho din sa Office of the Vice President, tapos iisa yung penmanship pero magkaiba ng pirma. Yun ang mga kailangan nilang ipaliwanag po. Na dapat pinapaliwanag nila dati pa upang sa ganon, tayong mga Pilipino, kung talagang gusto nilang sumigaw tayo na ihinto yung impeachment ng Vice Presidente, kung alam natin ang katotohanan at naipapaliwanag nila, dati pa yan. Di nakakampihan ho natin sila. Hindi tayo makakampi sa kanila, mga boss eh. Bakit po? Paano natin kakampihan? Wala nga pong paliwanag. Simulat sa pulpo. Ilan na? Magdadalawang taon na. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa din. Tapos ang ipapaliwanag eto, mahalata mo talagang bobo eh. No? Ay, sorry. Ayoko nagsasabing bobo. Yung mga DDS no? Mga kababayan, mahalata mo talaga na uto-uto yung mga DDS. Bakit po, mga boss Chipamo, sir? Biruin mo, eto sasabihin sa kanila ng Vice Presidente, nung kampo ni Vice Presidente, nila Atty. Powa, no? Handa, ready na po kami na ipaliwanag lahat yan doon sa Senado, no?
kapag ka nag-umpisa yung impeachment trial. Ready na po kami. Pero ang makikita mo, humihingi ng tulong sa COA, humihingi ng tulong sa Supreme Court, nagsusumbong sa Supreme Court, sagot nila sa Senado, ihinto yung impeachment kasi walang matibay na ebidensya. Akala ko ba ready kayo na ipaglaban, na idepensa ang Vice Presidente? Bakit biglang ganun? Di ba? Ngayon, kung ikaw, DDS, nakikita mo, naririnig mo, yung mga ginagawa nila, akala ko ba ang Vice Presidente namin ready na? Bakit biglang parang natatakot siya at nagsusumbong sa Supreme Court na ipahinto yung impeachment? Di ba? Magkasaliwa ho, hindi magkatugma yung mga sinasabi, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga DDS, talagang mamamatay na ho yata ang mga utu-utu iyan. Diba? Napakasimple lang. Sabi nyo sa amin, ready na kayo. Handa na kayong magpaliwanag. Pero ang sigaw ninyo sa Supreme Court, ipatigil ninyo yung impeachment. Ano ba talaga mga kuya? Kaya pa ba? Hiwalay na natin, alisin natin itong Mary Grace Piatos o confidential funds. Tanggalin natin yun pong mga bribery na sinasabi doon sa Department of Education. Tanggalin din po natin yung sinasabi ni Ramil Madriaga na ang pondo ng Vice Presidente ay galing doon sa mga malalaking mga lord ng ipinagbabawal na gamot. Iwanan na lang po natin yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo. Tingin nyo, kayang lumusot? Makakalusot? Meron silang maidadahilan? Tingin ko, wala Tingin ko, hirap po sila doon Dahil, simulat sa pool, pinatawag sila ng NBI tungkol doon. Di ho ba? Ang sabi ng NBI, ipaliwanag nyo kung bakit nyo nasabi na walang pagbabanta sa buhay ni Bongbong Marcos, ni Lisa Araneta Marcos, at ni Martin Romualdez. Wala po, hindi po sumipot. Kung ako yon, para tapos na ito, no? Para wala na akong iniisip sa utak ko, total magpapasko kasi noon ipaliwanag ko na, kakampihan ako ng mamamayang Pilipino kasi madali namang intindihin sitwasyon ko. Hindi. Ang alibay ho nila doon, mga kababayan, is meron silang pa-party doon po sa mga journalist o doon sa mga cameraman, sa mga media, mga boss chief, sir. Diba? Ano mas uunahin mo? Yung pagpapaliwanag o yung paparty doon sa mga media ho, mga kababayan? Di po ba? O ngayon, nagsasalita po ang Vice Presidente na ang sinasabi niya, hindi niya naman daw po plano o gusto na